I love your color green ngayong hapon na ito. Halatang halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in-person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming, there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yung in-person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question from related by the OBP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kayo bibigyan versus bibigyan. Ano ba sinabi niya? Pwede, saan ang sinabi ni... This is related by the OBP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni DA Sec. Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus bibigyan. Ano sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry Hindi ko alam kasi. Ano sinabi ni... Wala. Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, kung siya yung sumagot, hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, uy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So, bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Diba? Tsaka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Si Secretary Laurel ba yung nagsabi? Hindi naman yun, diba? Diba? Naalala niyo ba yun? Nakita niyo ba yung video na yun? Nangangampanya pa, diba? Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? No, may evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you for recognizing my intelligence. Alright. Yes. Uy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami magsama. I mean, Mike, parang ngayon lang tayo nagsama, di ba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Yes, ma'am. Gusto niyo nung bigay ng comment ko sa ako ni Noy kasi na-mention po siya. Ako? Ni Ninoy? Noy. Oo. Sabi niya, nananawagan siya na tigilan
huwag na tayong mag-comment sa mga apo. Oo. Kasi natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Question, Joseph sa Sobrado po. Wala na. Any more question? Meron pa isa dito. From Mili Maravilla. Wala na. Tanong pa kayo. Kasi nakakapagod yung biyahe. Tapos, walang tanong. Yes! Yes, ma'am! So, good afternoon po, VP. What is the Vice President Sara Duterte's current stance on supporting specific political groups or candidates in Zamboanga City as the 2025 elections approach? Considering Congressman Manny Felipe, the majority floor leader is run by the administration. Ha? Okay. So, at the moment, no, there was an initial meeting with candidates, senator candidates of the PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me, and I've been telling them that I have to think about joining a party because right now I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party. And I don't have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I gave them suggestions. I gave them suggestions on what they can do, on how they can strengthen their campaign, on how they can strengthen the branding. So that's about it for now. There was no talks of campaigning. Yes, but I told them if you need someone to talk to about strategizing on how to run the campaign, I'd be glad to help. I'd gladly help. And then for local, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently, doon sa Davao City, sinasabihan nila ako, wag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So, yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay ng commitment. But, sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interest na hanapin ako or i-request ako dahil lahat ngayon natatap. Ang term na ginamit ng isang politiko, benga. Tagalog term yan, no? Grabe, bumenga. I know it's an LGBT term. No? It's an LGBT term. Grabe, bumenga yung administrasyon. So walang gusto na makita or malaman na kaibigan ko sila or kakampis ko sila or supporters nila ako. So that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 nangampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, makakapagpahinga ako sa kampanya, makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings, kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa campaign period. Yes, sir. Pwede pa. Sorry, saan yung mga kasama ko? Pwede ba? Okay, I'm Abstamam, Alexander Divino Survey. Ang katanungan ko po sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa
Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Sr.? Nakita mo kung paano nila, I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kami, edad namin, hindi namin nakita. Nakita mo, sir, naabutan mo? Yes, sir. Oo. So, very serious ito. This is not a, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Okay, madam, tinulungan mo ang tatay mo nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, anak naman. Tinulungan niya ako. Tinulungan ko siya noong 2016. Tapos, tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022, wala. Noong 2022, wala siyang active help na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan. Na iyon din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang, parang, uy, kawawa ka naman. Uy, parang, anong natutulong ko? Uy, kailangan mo ba ng doktor, abogado? Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Another question from my end. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. Saying between no matter what, hindi tatanggapin ang PSPG ng PSP that will take over for PSPG. Yes, ma'am. Kasi, ma'am, ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa noon, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sila lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yun ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Para na, that is something I have to think about again as well. So, yun. Yan. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve.
wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Super last po from OVP Media. Based on the DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated our rule on confidential funds when you allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry ulitin mo yung tanong. Based on DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated our rule on confidential funds when you allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction po? Sino nagsabi? Based on sa DBM COA Joint Circular. Kaya nga, sino nagsabi mo na base doon may violation? This is question from Sir JC from OVP Media po. Oo, but someone has to have said kung balikan nyo na lang. Balikan natin last one from Mr. Tolbert Ortiz. Good afternoon again, ma'am. Balikan ko lang yung local fund. I can see former Vice Mayor, former Mayor Becky Oo. and it is a public knowledge na nung last election, isa siya or hindi siya lang nagtagi talaga na pinakita yung suporta sa iyo bilang sa pagtakbo ng Vice President. And now she's running under a group na kumbaga ikalaban ng sinasabi nyo hindi nyo kilala na kongresista. O, kilala ko si Keyword. So since nandun si Mayor Beng sa grupong yun, is it safe to say na kung pag-endorse po kayo ng candidate locally, of course, kasama dyan si Mayor Beng at yung kasama pa yung buong partido niya at yung kalaban nang sinasabi nyo hindi nyo kilala for Mayor. Thank you po. Oh, okay. Yes. Sige. Well, kung meron pa mang value words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na nalilito, ay, nakalimutan ko sir, tama. Sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sarah, nabudol kami dahil sa iyo. Saan man ako pumunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Ben Climaco noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily she can do the work, the duties, and the mandate of the vice mayor. Dahil nakatutok lang yan sa legislation. So, kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na kaya niya ang legislative. Dahil napaka one track ang trabaho ng legislator, gagawa ka ng batas. So on that point, the voters should think about that. Her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi ko sinasabi ngayon, ano ba dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So, dapat ba namin paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo,
hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman. Hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na election. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek niyo yung mga promises niya at chinek niyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Ben, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. Going from Sir Bons ng Sumbol Operator pala po. He's asking for your reaction based on DBM COA joint circular. OVP and DepEd violated a rule on confidential funds that will allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. Reaction po. No, I will not comment on the assessment of the person asking the question. Ano pangalan niya? Bons ng Sumbol Operator. Oo. I will not answer a question na si Bons Magsumpol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Hindi COA si Bons Magrapol, hindi siya COA. So hindi siya dapat ang nagsasabi na merong violation ng JMC. Na sinasabi ko din, hindi ang congressman ang nagsasabi na merong violation ang Office of the Vice President sa confidential funds. COA lang na trabaho yan. Alright, thank you so much everyone for your answer our first. Maraming salamat. Magandang hapon.